Isipin mo, isang bansang nawala sa mapa ng halos 2,000 ng taon, biglang nagbalik sa eksistensya. Hindi ito kwento mula sa isang pelikula ng science fiction. Ito ang tunay na kwento ng Israel. Noong Mayo 14, 1948, nangyari ang isang bagay na hindi inakala ng marami. Ang lupain na tinawag na Palestina sa loob ng mga siglo ay muling naging Israel. Ang mga propesiya sa Biblia na sinulat libu-libong taon na ang nakalilipas ay tila nabuhay sa harap ng ating mga mata. Ngunit ito ba talaga ang katuparan ng sinaunang hula o isa lamang itong kakaibang pangyayari sa kasaysayan ng mundo? Paano kung ang mga sinaunang teksto ay talagang naghula ng eksaktong pangyayaring ito? Ang pagbabalik ng mga Hudyo sa kanilang lupang tinubuan pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkalat sa buong mundo? Ang mga propeta tulad ni Ezekiel, Isaias at Jeremias ay nagsalita tungkol sa isang panahon kung kailan ang mga Hudyo ay titipunin mula sa apat na sulok ng mundo. Ngayon, milyon-milyong Hudyo ang nanirahan sa lupain na ipinangako sa kanilang mga ninuno. Ang bansang dating tuyot at disyerto ay ngayon ay umuunlad na ekonomiya at militar na kapangyarihan. Maraming iskolar at teolohiko ang naniniwala na ang muling pagkabuhay ng Israel ay hindi lamang isang pangyayari sa politika, kundi isang malinaw na tanda ng pagtupad ng banal na plano. Ngunit ang iba naman ay nagtatanong, hindi ba ito lamang resulta ng mga komplikadong politikal na kaganapan ng ika-20 siglo? Sa video na ito, susuriin natin ang mga hula sa Biblia tungkol sa Israel, ihahambing ang mga ito sa modernong kasaysayan, at tatanungin kung ang mga pangyayari sa ating panahon ay talagang katuparan ng sinaunang propesiya o simpleng pagkakataon lamang. Napakaraming propesiya sa Biblia ang nagbigay diin sa isang kahangahangang pangyayari, ang pagbabalik ng bansang Israel sa mapa ng mundo. Isipin mo ito, sa loob ng 2,000 taon, walang bansang Israel. Ang mga Hudyo ay nakakalat sa buong mundo, walang sariling lupain, walang sariling pamahalaan. Ngunit noong Mayo 17, 1948, nangyari ang isang bagay na karamihan sa mga eksperto ay nagsabing imposible. Ang bansang Israel ay muling itinatag. Pero hindi ito basta nangyari lang. Ito ay malinaw na isinulat sa mga pahina ng Biblia, libu-libong taon bago pa man ito nangyari. Inilarawan ng propeta Ezekiel ang isang pangitain tungkol sa isang lambak ng mga tuyong buto na biglang nagkakaroon ng laman, litid, at balat, isang makapangyarihang simbolo ng muling pagkabuhay ng Israel bilang isang bansa. Sa Ezekiel Kabanata 37, sinabi ng Panginoon, "Mga anak ng tao, ang mga butong ito ay ang buong sambahayan ng Israel. Hayan, bubuksan ko ang inyong mga libingan at ilalabas ko kayo sa inyong mga libingan, o aking bayan, at dadalhin ko kayo sa lupain ng Israel." Ang propesiyang ito ay hindi lamang tungkol sa espiritual na pagbabagong buhay. Ito ay isang literal na pangako na ang mga Judyo ay titipunin mula sa mga bansa kung saan sila nakakalat at ibabalik sa kanilang sinaunang lupain. At iyon mismo ang nangyari sa ika-20 siglo. Pero isipin mo ito, ang propesiya ay ginawa noong nasa panahon ng pagkabihag ng Babylonia ang mga Judyo, mga 600 taon bago ipinanganak si Kristo. Pagkatapos, noong taong 70 Masehi, winasak ng mga Romano ang Jerusalem at pinaalis ang mga Judyo sa kanilang lupain. Sa loob ng halos 2,000 taon, ang mga Judyo ay nakakalat sa buong mundo. Nakaranas ng matinding pag-uusig at halos naglaho bilang isang natatanging pangkat ng mga tao. Karamihan sa mga imperyo at kaharian sa kasaysayan, kapag nawasak at nakakalat ang kanilang mamamayan, ay hindi na muling nabubuo. Ang mga Hittites, Ammonites, Edomites, at marami pang sinaunang mga lahi ay nawala na sa kasaysayan. Ngunit ang mga Hudyo, sa kabila ng Holocaust, sa kabila ng walang katapusang pag-uusig, sa kabila ng pagiging minorya sa bawat bansang kanilang tinitirhan, ay nanatiling buhay at nagbalik sa kanilang lupain gaya ng ipinropesiya. Isipin mo ang estadistika. Sa buong kasaysayan, walang ibang grupo ng mga tao na nakaligtas sa ganitong karanasan. Walang ibang bansa ang nabuo muli pagkalipas ng 2,000 taon ng pagkawasak. Ito ay isang natatanging kaganapan
sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Ngunit hindi lamang ang pagkakaroon ng Israel ang ipinropesiya. Ang mga detalye ng muling pagkabuhay nito ay nakakagulat na tumpak. Halimbawa, sinabi ni Isaiah na ang Israel ay mamumulaklak at mamumukadkad at magagalak ng labis at aawit. Tingnan mo ang Israel ngayon. Ang disyerto ay literal na namumulaklak. Ang mga Israeli ay gumamit ng mga makabagong pamamaraan ng patubig at agrikultura upang gawing produktibo ang mga lupain na naging disyerto sa loob ng mga siglo. Ang Israel ngayon ay isa sa mga nangungunang exporter ng mga prutas, gulay at bulaklak sa Europa. Ang bansang ito, na mas maliit pa sa Luzon, ay gumagawa ng mga teknolohikal na himala sa agrikultura na nagpapakain sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Ito ba ay nagkataon lamang? O ito ba ay katuparan ng isang sinaunang propesiya? Ngunit may mas malalim pang aspeto ang propesiya na ito. Sinabi ni Ezekiel na ang muling pagkabuhay ng Israel ay mangyayari sa mga huling araw. Ito ay magiging tanda ng pagsisimula ng mga pangwakas na kabanata ng kasaysayan ng tao. Ang propesiya ay hindi lamang tungkol sa pagbabalik ng mga Hudyo sa kanilang lupain, kundi tungkol din sa isang serye ng mga kaganapan na magaganap pagkatapos ng kanilang pagbabalik. Inilarawan ni Ezekiel ang isang koalisyon ng mga bansa na lalaban sa bagong Israel. Pinangalanan niya ang mga bansang ito: Gog, Magog, Rosh, Meshech, Tubal, Persia, Ethiopia, Libya, Gomer, at Bet Togarma. Maraming iskolar ang naniniwala na ang mga pangalang ito ay tumutukoy sa mga modernong bansa gaya ng Russia, Iran, Turkey, at iba pa. Mga bansang ngayon ay nakikita nating nagkakaisa laban sa Israel. Ang propesiya ni Ezekiel ay hindi lamang tumutukoy sa pagbabalik ng Israel, kundi pati na rin sa mga alyansang militar na bubuo laban dito. At ngayon nakikita natin ang mga ito sa ating mga balita araw-araw. Ang Iran ay lantarang nananawagan para sa pagkawasak ng Israel. Ang Russia ay nagpapadala ng mga sandata at tagapayo sa Syria sa hangganan mismo ng Israel. Ang Turkey, dating kaalyado ng Israel, ay naging mas antagonistiko sa mga nakaraang taon. Ito ba ay nagkataon lamang? O ito ba ay katuparan ng isang sinaunang propesiya na isinulat 2,500 taon na ang nakalilipas? Ang isa pang aspeto ng propesiya ay ang sinabi ni Zechariah na sa mga huling araw, ang Jerusalem ay magiging isang mabigat na bato para sa lahat ng mga tao. Sinabi niya na lahat ng nagdadala nito ay masasaktan. At ngayon, ano ang nakikita natin? Ang Jerusalem ay isa sa pinakapinagtatalunan at pinaka-controversial na mga lungsod sa mundo. Ang United Nations ay nagkaroon ng mas maraming resolusyon tungkol sa Jerusalem kaysa sa ano pa mang issue sa buong kasaysayan nito. Ang mga propesiya sa Biblia ay hindi lamang tungkol sa pangkalahatang mga pangyayari. Ang mga ito ay naglalaman ng mga detalyadong prediksyon na ngayon ay natutupad sa ating harapan. At ang muling pagkabuhay ng Israel ay isa sa pinakamalinaw at pinakakahanga-hangang mga katuparan ng propesiya sa kasaysayan. Ngunit may isang mahalagang katanungan na dapat nating isaalang-alang. Kung ang propesiya tungkol sa muling pagkabuhay ng Israel ay totoo, ano ang ibig sabihin nito para sa iba pang mga propesiya sa Biblia? Kung ang Biblia ay tumpak tungkol sa pagbabalik ng Israel, dapat din itong tumpak tungkol sa ibang mga bagay na sinasabi nito, tungkol sa ating individual na buhay, tungkol sa kahalagahan ng ating mga desisyon, at tungkol sa kinabukasan ng sangkatauhan. Nakakamanghang isipin na ang bansang Israel, na nawala sa mapa ng mundo ng halos 2,000 taon, ay muling nabuhay noong 14 ng Mayo, taong 1948. Ito ay isang pangyayaring hindi lamang nagbago sa kasaysayan ng Gitnang Silangan, kundi nagdulot din ng maraming tanong sa mga nag-aaral ng propesiya sa Biblia. Bago pa man nangyari ang pagkakatatag ng modernong Israel, maraming iskolar ang nagsasabi na ang mga propesiyang ito ay hindi dapat unawain ng literal. Ngunit ang nakakagulat na pagbabalik ng mga Hudyo sa lupang ipinangako sa kanila ay nagdulot ng bagong pananaw sa mga sinaunang teksto.
Tingnan natin ang propesiya ni Ezekiel sa Kabanata 37. Dito, nakita niya ang isang pangitain ng isang lambak na puno ng mga tuyong buto. Sinabi sa kanya ng Diyos na ang mga butong ito ay kumakatawan sa buong sambahayan ng Israel. Nang panahong iyon, ang Israel ay nasa pagkakatapon, kalat sa iba't ibang bahagi ng mundo, at para bang nawalan na ng pag-asa ang kanilang pagkakakilanlan bilang isang bansa. Ngunit ano ang sinabi ng Diyos kay Ezekiel? Ako ay magbubukas ng inyong mga libingan at ilalabas ko kayo mula sa inyong mga libingan, o aking bayan, at dadalhin ko kayo sa lupain ng Israel. Ito ay isang malinaw na pahayag tungkol sa muling pagtitipon ng mga Hudyo sa kanilang lupang tinubuan. Ang pagkakalat ng mga Hudyo ay nagsimula noong taong 70 Masehi, nang wasakin ng mga Romano ang Jerusalem at ang templo. Sa loob ng maraming siglo, ang mga Hudyo to ay nanatiling kalat sa iba't ibang bansa, nakaranas ng pag-uusig at diskriminasyon. Ngunit sa kabila nito, napanatili nila ang kanilang pagkakakilanlan, kultura at pananampalataya, isang hindi pangkaraniwang tagumpay sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa huling bahagi ng ika-19 na siglo, nagsimulang magkaroon ng kilusang Sionista na naghangad na ibalik ang mga Hudyo sa kanilang lupang tinubuan. Ito ay nangyari sa gitna ng tumitinding antisemitismo sa Europa. Pagkatapos ng mga kakilakilabot na pangyayari sa Holocaust, kung saan 6 na milyong Hudyo ang pinatay, ang pandaigdigang komunidad ay sa wakas ay sumuporta sa pagkakatatag ng isang Judyong Estado. Ngunit hindi lamang ang muling pagtitipon ang binanggit sa propesiya. Sinabi rin ng Diyos kay Ezekiel na, lalagyan ko kayo ng laman at babalutan ko kayo ng balat at lalagyan ko kayo ng hininga at kayo ay mabubuhay. Ito ay nagpapahiwatig ng isang proseso ng muling pagkabuhay, mula sa mga tuyong buto hanggang sa isang buhay na katawan. Sa konteksto ng Israel, maaari nating makita ang prosesong ito sa paraan kung paano ang isang maliit na grupo ng mga pioneer na Judyo ay unti-unting bumuo ng isang maunlad na bansa. Noong una, ang lupain ay puno ng mga latian at disyerto. Maraming nagsabi na imposibleng mabuhay doon. Ngunit sa pamamagitan ng matinding pagsisikap at inobasyon, ang mga Hudyo ay nagawang baguhin ang lupain. Ngayon, ang Israel ay isa sa mga nangungunang bansa sa mundo pagdating sa teknolohiya, agrikultura at medikal na pananaliksik. Ang disyerto ay namumulaklak at ang ekonomiya ay umuunlad. Ito ba ay isang katuparan ng propesiya ni Isaias sa Kabanata 35, kung saan sinabi niya na ang ilang at ang tuyong lupa ay magagalak, at ang disyerto ay magagalak at mamumulaklak tulad ng rosas. Ang isa pang kapansin-pansing aspeto ng muling pagkabuhay ng Israel ay ang pagbabangon ng wikang Hebreo. Sa loob ng maraming siglo, ang Hebreo ay ginamit lamang bilang isang wikang panrelihiyon, hindi bilang isang pang-araw-araw na wika. Ngunit sa pamamagitan ng mga pagsisikap ni Eliezer ben Yehuda at iba pa, ang Hebreo ay muling nabuhay bilang isang buhay na wika. Ngayon, milyon-milyong tao ang nagsasalita nito araw-araw. Ito ay isang hindi pangkaraniwang tagumpay na walang katulad sa kasaysayan ng mga wika. Maaari ba nating ituring ito bilang isang katuparan ng propesiya ni Zephanias sa Kabanata 3, talata 9, kung saan sinabi niya na, sapagkat sa panahong iyon ay ibabalik ko sa mga tao ang isang dalisay na wika. Ngunit hindi lahat ng aspeto ng muling pagkabuhay ng Israel ay positibo. Ang bansa ay nakaharap sa patuloy na mga hamon at konflikto. Ang tensyon sa pagitan ng Israel at mga karatig na bansa ay nagdulot ng maraming digmaan at karahasan. Ang sitwasyon ng mga Palestino ay nananatiling isang kontrobersyal na issue na nagdudulot ng mga pag-aalinlangan sa marami. Ang propesiya ba tungkol sa muling pagkabuhay ng Israel ay nangangahulugan na ang lahat ng ginagawa ng modernong estado ng Israel ay ayon sa kalooban ng Diyos? Hindi naman. Ang pagkilala sa katuparan ng propesiya ay hindi nangangahulugan na lahat ng aksyon ng Israel ay dapat suportahan ng walang pagsusuri. Ngunit ang hindi maikakaila ay ang kahangahangang paraan
kung paano ang isang bansang nawala sa loob ng 2,000 taon ay muling nabuhay, at kung paano ang isang lupain na dating disyerto ay ngayon ay namumulaklak. Ang mga propesiyang ito, na isinulat libu-libong taon na ang nakalilipas, ay tila nagkakaroon ng bagong kahulugan sa ating panahon. Ang pagbabalik ng mga Hudyo sa kanilang lupang tinubuan at ang muling pagkabuhay ng bansang Israel ay hindi lamang isang kapansin-pansing pangyayari sa kasaysayan ng mundo. Para sa maraming nag-aaral ng Biblia, ito ay isang palatandaan na ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa kasaysayan ng sangkatauhan na tinutupad ang kanyang mga pangako sa kanyang bayan. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang interpretasyon ng propesiya ay kadalasang komplikado at maaaring magkaiba-iba. Ang ilan ay nakikita ang muling pagkabuhay ng Israel bilang isang malinaw na katuparan ng propesiya, habang ang iba ay mas maingat sa paggawa ng gayong mga konklusyon. Ang Israel ay isang napakaliit na bansa sa mapa ng mundo. Subalit, kahit maliit lamang ito, nananatiling sentro ng pansin sa buong mundo. Bakit kaya? Dahil ang Israel ay may natatanging papel sa propesiya ng Biblia. Noong 1948, nangyari ang isang kahangahangang pangyayari. Ang bansang Israel ay muling naitatag matapos ang halos 2,000 taon na pagkawala sa mapa ng mundo. Isipin mo yan, 2,000 taon. Walang ibang bansa sa kasaysayan ang nawala ng ganoon katagal at pagkatapos ay muling nabuhay. Ito ay isang hindi pangkaraniwang pangyayari na nagbigay ng malalim na kahulugan para sa mga naniniwala sa mga hula ng Biblia. Ngunit ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol sa muling pagkabuhay ng bansang Israel? Maraming propesiya sa lumang tipan ang nagsasaad na ang mga Israelita ay ikakalat sa iba't ibang bansa dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos. Ngunit hindi lamang iyon, ang mga propesiya rin ay nagsasabi na sa mga huling araw, ang Diyos ay muling titipunin ang kanyang bayan sa kanilang sariling lupain. Sa aklat ng Ezekiel Kabanata 36, talata 24, mamababasa natin, "Sapagkat kukunin ko kayo sa mga bansa, at titipunin ko kayo mula sa lahat ng mga lupain, at dadalhin ko kayo sa inyong sariling lupain." Hindi ba't ito ang eksaktong nangyari noong 1948? Ang mga Judyo na nakakalat sa buong mundo ay nagbalik sa kanilang sinaunang lupain at itinatag ang isang bagong bansa. Sa Isaias Kabanata 11, talata 11 at 12, sinabi rin, "At mangyayari sa araw na yaon na ilalagay ng Panginoon ang kaniyang kamay na muli sa ikalawang pagkakataon upang mabawi ang nalabis sa kaniyang bayan. At siya'y magtataas ng isang watawat sa mga bansa, at titipunin ang mga tapon ng Israel, at titipunin ang mga nangalat ng Juda mula sa 4 na sulok ng lupa." Pansinin ang mga salitang ikalawang pagkakataon at mula sa 4 na sulok ng lupa. Hindi ito tumutukoy sa pagbabalik mula sa pagkabihag sa Babylonia, dahil iyon ay nangyari lamang mula sa isang bansa. Ang propesiyang ito ay tumutukoy sa isang pangalawang pagtitipon mula sa buong mundo, isang pangyayaring nakita natin sa ika-20 siglo. Ngunit hindi lang basta pagbabalik ang nangyari. Ang Biblia ay naghula rin tungkol sa pagbabago ng lupain mismo. Sa Ezekiel Kabanata 36, talata 35, sinasabi, "At sasabihin nila, ang lupaing ito na sira ay naging gaya ng halamanan ng Eden, at ang mga sirang lungsod at mga iniwanang lungsod at mga gibang lungsod ay naging mga matitibay at mga tinatahanan." Bago ang pagbabalik ng mga Judyo, ang lupain ng Israel ay halos isang disyerto. Si Mark Twain, nang bumisita siya sa lugar noong 1867, ay inilarawan ito bilang isang walang buhay na lupain at isang malungkot na lupain. Ngunit ngayon, ang Israel ay kilala sa buong mundo bilang isang milagro sa disyerto. Sa pamamagitan ng mga modernong pamamaraan ng patubig at matiyagang pagtatanim, ang lupain ay muling naging mabunga. Ang bansang Israel ngayon ay isa sa mga nangungunang exporter ng mga produktong agrikultura sa buong rehiyon. Kahanga-hanga rin ang mabilis na pag-unlad ng Israel bilang isang bansa. Sa loob lamang ng 75 taon, ang Israel ay naging isa sa mga pinaka-advanced na bansa sa teknolohiya, medisina
at militar. Ang maliit na bansang ito na may populasyon na mas mababa pa sa 10 milyong tao ay nakapagtatag ng sarili nitong industriya ng space, nagdevelop ng mga advanced na sistema ng depensa, at naglabas ng maraming Nobel Prize winners. Ang lahat ng ito ay nangyari sa kabila ng patuloy na pagbabanta at pag-atake mula sa mga karatig na bansa. Mula sa unang araw ng pagkakatatag nito, ang Israel ay nakaligtas sa maraming digmaan at terorismo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang bansa ay hindi lamang nakaligtas kundi umunlad pa. Ang propesiya sa Zacarias Kabanata 12, talata 3 ay tila tumutukoy sa sitwasyon ng Israel sa modernong panahon. At sa araw na yaon ay gagawin kong mabigat na bato ang Jerusalem sa lahat ng mga bayan. Lahat ng mga magpapasan yaon ay masasaktan ng malubha, at ang lahat ng mga bansa sa lupa ay magsisipisan laban dito. Hindi ba't ito ang nakikita natin ngayon? Ang Jerusalem ay nananatiling isang pinagmulan ng tensyon sa international na politika. Ang mga resolusyon ng United Nations laban sa Israel ay higit pa kaysa sa lahat ng iba pang mga bansa na pinagsama. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, ang Israel ay nananatili. At hindi lamang nananatili, ito ay umunlad pa. Ito ay isang patunay na ang mga propesiya ng Biblia ay hindi basta mga salita lamang. Ang mga ito ay mga pangako mula sa Diyos na tiyak na matutupad sa takdang panahon. Ang muling pagkabuhay ng Israel ay hindi lamang isang kapanapanabik na kabanata sa kasaysayan ng mundo. Para sa mga naniniwala sa Biblia, ito ay isang malinaw na tanda na ang Diyos ay kumikilos sa kasaysayan ng tao. Ito ay nagsisilbing paalala na ang iba pang mga propesiya sa Biblia, kabilang ang mga tungkol sa pagbabalik ni Hesukristo, ay matutupad din sa kanilang tamang panahon. Ang muling pagkakatatag ng Israel ay isa sa mga pinakakapansin-pansing katuparan ng propesiya sa ating panahon. Ito ay isang tanda na hindi natin dapat balewalain, isang paalala na ang Diyos ay tumutupad sa kanyang mga pangako at na ang kanyang plano para sa sangkatauhan ay patuloy na umuusad. Ang ikalawang digmaang pandaigdig ay hindi lamang isang panahon ng malawakang pagkawasak at pagdurusa, kundi isa ring kritikal na punto sa kasaysayan ng bansang Israel. Ang kaganapang ito ay nagsilbing tagapagbago ng landas para sa mga Hudyo sa buong mundo, lalo na sa Europa, kung saan sila ay naging biktima ng isa sa pinakamalupit na kabanatan sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang Holocaust. Noong taong 939, nang sumiklab ang digmaan, ang mga Hudyo ay nakakalat sa buong mundo. Marami sa kanila ay nanirahan sa Europa. Sa ilalim ng rehimen ni Adolf Hitler at ng Nazi Germany, ang mga Hudyo ay naging target ng sistematikong pag-uusig, diskriminasyon at kalaunan. Ang pagpapatupad ng tinatawag na Final Solution, ang plano para sa ganap na pagpuksa sa lahing Hudyo. Ang Holocaust ay kumitil ng buhay ng 6 na milyong Hudyo. Ito ay 1/3 ng kabuuang populasyon ng mga Hudyo sa buong mundo noong panahong iyon. Ang mga kampo ng konsentrasyon tulad ng Auschwitz, Treblinka at Dachau ay naging simbolo ng kasamaan at kawalan ng pagpapahalaga sa buhay ng tao. Ang mga nakaligtas ay naiwan na may malalim na sugat, hindi lamang pisikal kundi pati na rin sa kanilang kaluluwa. Ngunit sa gitna ng kadilimang ito, isang bagong liwanag ang unti-unting sumikat. Ang Holocaust ay nagdulot ng isang malakas na panawagan para sa pagkakaroon ng sariling bansa para sa mga Hudyo, isang lugar kung saan sila ay maaring mamuhay ng malaya at ligtas mula sa pag-uusig. Ang pangarap na ito, na naging sentro ng kilusang Sionista sa loob ng maraming dekada, ay biglang naging isang matinding pangangailangan. Ang mga nakaligtas sa Holocaust ay naghanap ng kanlungan sa Palestine na noon ay nasa ilalim ng kontrol ng British. Ang pagdagsa ng mga refugee ay nagdulot ng tensyon sa pagitan ng mga Hudyo at Arabe sa rehiyon, at ang British ay nahirapan sa paghahanap ng solusyon na makakatugon sa mga pangangailangan ng dalawang grupo. Sa gitna ng tumitinding krisis, ang United Nations ay nagpasya na hatiin ang Palestine sa 2 estado, isa para sa mga Hudyo at isa para sa mga Arabe. Noong ika-29 ng Nobyembre,
747, ang UN General Assembly ay bumoto para sa Resolution 181 na naghahati sa Palestine at nagtatag ng isang hiwalay na estado ng Hudyo. Ang desisyong ito ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa rehiyon. Ang mga Arabe ay tumutol sa pagkakahati, samantalang ang mga Hudyo, bagamat hindi ganap na nasiyahan sa plano, ay tinanggap ito bilang isang hakbang tungo sa pagkakaroon ng sariling bansa. Ang tensyon ay patuloy na tumindi hanggang sa ika-14 ng Mayo, 748 nang si David Ben-Gurion, ang magiging unang Prime Minister ng Israel, ay formal na idineklara ang pagkakatatag ng Estado ng Israel. Ang deklarasyong ito ay agad na sinundan ng paglusob ng 5 bansang Arabe, Egypt, Jordan, Iraq, Syria at Lebanon, na nagsimula ng unang digmaang Arabe-Israeli. Sa kabila ng pagiging bagong tatag at kulang sa kagamitan, ang Israel ay nagtagumpay sa pagtatanggol ng kanilang bagong bansa at sa katunayan ay nakakuha pa ng karagdagang teritoryo kaysa sa inilaan sa kanila ng UN Partition Plan. Ang pagkakatatag ng Israel ay isang mahalagang pangyayari hindi lamang para sa mga Hudyo kundi pati na rin sa buong mundo. Ito ay nagmarka ng unang pagkakataon sa loob ng 2,000 taon na ang mga Hudyo ay nagkaroon ng sariling bansa sa kanilang makasaysayang lupain. Ito ay isang mahalagang hakbang sa pagtupad ng pangako ng Diyos kay Abraham na mababasa natin sa Genesis 15:18-21 kung saan sinabi ng Diyos, "Sa iyong mga inapo ay ibibigay ko ang lupaing ito mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog, ang ilog Euphrates." Ang pagkakatatag ng Israel ay hindi lamang isang politikal na tagumpay, kundi pati na rin isang espiritual na kaganapan para sa maraming Hudyo at Kristiyano. Para sa maraming mananampalataya, ito ay isang malinaw na katuparan ng mga propesiya sa Biblia, lalo na ang mga nabanggit sa aklat ni Ezekiel at Isaias. Ngunit ang paglalakbay ng Israel bilang isang bansa ay hindi naging madali. Sa mga sumunod na dekada, ito ay nakaranas ng maraming digmaan at tunggalian. Kabilang ang Six-Day War, noong 767 at ang Yom Kippur War, noong 773. Ang bawat pagsubok ay tila nagpapalakas lamang sa determinasyon ng bansang ito na manatiling buhay at umunlad. Ang Israel ngayon ay isang maunlad na bansa na kilala sa mga makabagong teknolohiya, matatag na ekonomiya at malakas na puwersa militar. Mula sa isang maliit at mahirap na bansa, ito ay naging isang mahalagang manlalaro sa pandaigdigang entablado. Ang pag-unlad na ito, sa kabila ng patuloy na hamon at banta sa seguridad, ay nagpapakita ng katibayan ng espiritu at determinasyon ng mga mamamayan nito. Ang kwento ng Israel ay isang kwento ng katatagan, pag-asa at pananampalataya. Ito ay isang patunay na kahit sa gitna ng pinakamalupit na pagsubok, ang pag-asa ay hindi namamatay at ang mga pangako ay maaaring matupad. Ito ay isang mahalagang aral para sa ating lahat, anuman ang ating relihiyon o paniniwala. Sa susunod na bahagi ng ating talakayan, titingnan natin ang mga propesiya sa Biblia tungkol sa muling pagkabuhay ng Israel at kung paano ang mga ito ay natutupad sa ating panahon. Makikita natin kung paano ang mga sinaunang salita ay nagkakaroon ng buhay sa harap ng ating mga mata at kung ano ang maaaring sabihin nito tungkol sa hinaharap. Ngayon, talakayin natin ang isa sa pinakakagilagilalas na katuparan ng propesiya sa ating panahon, ang muling pagkabuhay ng bansang Israel. Hindi ito isang simpleng pangyayari sa kasaysayan. Ito ay isang makapangyarihang patunay na ang mga sinaunang salita sa Biblia ay may kinalaman sa ating modernong mundo. Noong Mayo 11, 1948, nangyari ang isang bagay na maraming tao noon ay nag-aakalang imposible. Pagkatapos ng halos 2,000 taon na pagkalat sa buong mundo, ang mga Hudyo ay nagtatag muli ng sarili nilang bansa sa lupang ipinangako sa kanila ayon sa kanilang mga banal na kasulatan. Isipin mo, sa loob ng 2 milenyo, walang ibang grupo ng tao ang nakabalik sa kanilang lupang pinagmulan pagkatapos ng ganito katagal na panahon. Ito ay wala sa kasaysayan ng sangkatauhan, pero hindi lang basta nangyari ito. Ang propeta Ezekiel, na nabuhay mga 500
at 75 taon bago ipinanganak si Kristo, ay nagsalita tungkol sa isang pangitain ng mga tuyong buto na muling nabubuhay. Sinabi niya sa Ezekiel 37, "Kaya't magpropesiya ka at sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, O aking bayan, bubuksan ko ang inyong mga libingan at ilalabas ko kayo mula sa inyong mga libingan at dadalhin ko kayo sa lupain ng Israel." Ang talinghaga ng mga tuyong buto ay naging literal na katotohanan. Pagkatapos ng Holocaust kung saan 6 na milyong Hudyo ang pinatay, mula sa mga abo ng trahedyang iyon, isang bagong bansa ang umusbong. Ito ba ay nagkataon lang? O ito ba ay isang malinaw na katuparan ng sinaunang propesiya? Isipin mo ang mga hamon. Ang lupain ng Israel noong panahong iyon ay isang disyerto, isang lugar na halos walang halaga sa paningin ng marami. Ngunit ang propeta Isaias ay nagsabi, ang ilang at ang tuyong lupa ay magagalak, at ang disyerto ay magsasaya at mamumulaklak tulad ng rosas. At ngayon, ang Israel ay isa sa mga nangungunang bansa sa agrikultura na nagpapalago ng mga pananim sa gitna ng disyerto gamit ang mga makabagong pamamaraan ng patubig. Ang mga estadistika ay nakakagulat. Bago ang 1948, mayroon lamang mga 500,000 Judyo sa buong rehiyon. Ngayon, mahigit 7 milyon ang naninirahan sa Israel. Ang ekonomiya nila, na halos wala noong una, ngayon ay isa sa pinaka-innovative at maunlad sa buong mundo, lalo na sa larangan ng teknolohiya at medical na pananaliksik. Pero hindi naging madali ang kanilang paglalakbay. Sa unang araw pa lang ng pagkakatatag ng Israel, 5 bansang Arabe ang sumalakay sa kanila. Ang bagong bansang may kakaunting sandata at walang maayos na hukbo ay nakaligtas at nanalo sa labang iyon. Mula noon, sila ay nakaranas ng maraming digmaan. Ang Suez Crisis noong 1956, ang Six-Day War noong 1967, ang Yom Kippur War noong 1973 at marami pang iba. Ang propeta Zacarias ay nagsabi na sa mga huling araw, gagawin kong mabigat na bato ang Jerusalem para sa lahat ng mga bansa. Lahat ng magtangkang magbuhat nito ay masasaktan ng malubha. Ang Jerusalem, ang kabisera ng Israel, ay naging isang mapag-away na lugar sa politika ng mundo. Ang mga United Nations ay nagkaroon ng mas maraming resolusyon laban sa Israel kaysa sa anumang iba pang bansa sa mundo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang Israel ay nananatiling matatag. Ang kanilang pagkakaisa bilang isang bansa ay hindi maikakailang katuparan ng mga sinaunang hula. Ang propeta Jeremias ay nagsabi, siya na nagkalat sa Israel ay titipunin siya at iingatan siya tulad ng pastol na nag-iingat ng kaniyang kawan. At ito ang nangyayari sa ating panahon. May mga nagsasabi na ito ay nagkataon lamang na ang mga pangyayaring politikal at sosyal pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ang nagbigay daan sa pagkakatatag ng Israel. Ngunit paano maipapaliwanag ang mga detalyadong propesiya na isinulat libu-libong taon na ang nakalilipas? Ang mga propesiyang nagsasabi hindi lamang ng pagbabalik ng mga Hudyo sa kanilang lupain, kundi pati na rin ang mga eksaktong pangyayari na kasama nito. Ang paglaban ng mga bansang nakapaligid, ang pagbabago ng disyerto sa isang lupain ng kasaganaan, at ang pagiging sentro ng pandaigdigang atensyon. Hindi ito simpleng pagkakataon. Ito ay isang makapangyarihang patotoo sa katotohanan ng mga sinaunang salita. Ito ay nagpapakita na ang kasaysayan ay hindi lamang isang serye ng mga random na pangyayari, kundi isang kwento na may direksyon at layunin. Sa susunod na bahagi ng ating talakayan, titingnan natin kung paano ang modernong estado ng Israel ay nagpapatuloy na maging sentro ng mga pandaigdigang kaganapan, at kung paano ito maaaring may kinalaman sa mga propesiya tungkol sa huling mga araw. Ang kwento ng Israel ay hindi pa tapos, at ang mga susunod na kabanata ay maaaring mas kagila-gilalas pa kaysa sa nakaraan. Ngayon, ating talakayin ang isa sa mga pinakakapanapanabik na aspeto ng muling pagkabuhay ng Israel. Ang kanilang kahanga-hangang pag-unlad mula sa tuyong disyerto patungo sa isang maunlad at progresibong bansa.
Ito'y isang kwento ng determinasyon, inobasyon, at pagbabago na nagpapakita kung paano natupad ang mga sinaunang propesiya. Noong unang bumalik ang mga Hudyo sa Israel, ang kanilang sinaunang lupain ay halos hindi na makilala. Ang dating lupain ng gatas, pulot-pukyutan, ay naging isang tuyong disyerto, isang lupain na tila walang buhay at pag-asa. Ang Ottoman Empire, na namuno sa rehiyon ng daan-daang taon, ay hindi gaanong nagpahalaga sa lupain. Ang mga kagubatan ay pinutol, ang mga lawa ay natuyo, at ang mga sistema ng irigasyon mula sa sinaunang panahon ay napabayaan. Ang dating matabang lupa ay naging disyerto at latian. Sa katunayan, noong dinalaw ni Mark Twain ang rehiyon noong 79 na taon, inilarawan niya ito bilang isang lupaing walang buhay, walang puno, walang pagkakataon. Siya'y nagsulat, "Wala akong nakitang buhay na nilalang, walang puno o palumpong, walang halaman o damo." Ang kanyang paglalarawan ay nagpapakita kung gaano kalungkot ang kalagayan ng lupain noong panahong iyon. Ngunit tingnan mo ang Israel ngayon. Sa loob lamang ng 75 taon, ang bansang ito ay nagbago mula sa isang disyerto patungo sa isang oasis ng teknolohiya, agrikultura at inobasyon. Ito ay isang bansang kilala sa buong mundo bilang startup nation dahil sa kanilang mga pagbabago sa teknolohiya at negosyo. Ang Israel ay may pinakamaraming startup companies per capita sa buong mundo. Isipin mo yan. Isang maliit na bansa na dating disyerto ay ngayon ay nangunguna sa global innovation. Paano nangyari ang ganitong kahanga-hangang transformasyon? Ito ay nagsimula sa agrikultura. Ang mga unang Jewish settlers ay nagsimulang itanim ang mga puno sa disyerto. Mula noong unang araw ng kanilang pagbabalik, nagtanim sila ng milyon-milyong puno. Noong taong 1948, mayroon lamang 35 milyong puno sa Israel. Ngayon, mayroong mahigit 200 milyong puno. Ito ang tanging bansa sa mundo na nagtatapos ng ika-20 siglo na may mas maraming puno kaysa noong nagsimula ang siglo. Ang kanilang mga inobasyon sa irigasyon ay nagbago sa paraan ng pagtatanim sa buong mundo. Ang drip irrigation na imbento sa Israel ay nagpapahintulot na magtanim sa mga lugar na dating imposible. Sa pamamagitan ng pag-aaral kung paano gamitin ang bawat patak ng tubig ng matalino, nagawa nilang gawing maberde ang disyerto. Ngayon, ang Israel ay nag-e-export ng mga prutas, gulay, at bulaklak sa buong mundo mula sa lupain na dating walang buhay. Ang kanilang teknolohiya sa desalination ay isa pang halimbawa ng kanilang kahangahangang inobasyon. Napapaligiran ng maalat na tubig, ngunit kulang sa tubig na maiinom, ang Israel ay nag-develop ng mga pinakamahusay na desalination plants sa mundo. Sila ngayon ay nag-e-export ng tubig sa ibang bansa. Isipin mo yan, isang bansang nasa gitna ng disyerto ay may sobrang tubig na maaari nilang ibenta sa ibang bansa, at hindi lang sa agrikultura at tubig umuunlad ang Israel. Ang kanilang mga contribution sa medisina, computer science at cybersecurity ay nagpabago sa mundo. Alam mo ba na marami sa mga teknolohiyang ginagamit natin araw-araw ay nagmula sa Israel? Ang USB flash drive, ang Waze navigation app, ang mga mahahalagang bahagi ng mga smartphone, lahat ng ito ay nagmula sa mga Israeli innovators. Ang ekonomiya ng Israel ay isa sa pinakamabilis na lumalago sa mundo. Sa kabila ng kawalan ng likas na yaman tulad ng langis, na sagana sa kanilang mga karatig na bansa, ang Israel ay umuunlad dahil sa kanilang pinakamahalaga at tanging likas na yaman, ang kanilang mga tao at ang kanilang mga isipan. Ang propesiya sa Ezekiel Kabanata 36 ay nagsasabi, "Ngunit kayo, o mga bundok ng Israel, ay magsisilabas ng inyong mga sanga at magbubunga para sa aking bayang Israel, sapagkat sila'y malapit ng dumating. Sapagkat narito, ako'y para sa inyo, at ako'y babalik sa inyo, at kayo'y sasabugan at tatabunan. At aking pararamihin ang mga tao sa inyo, ang buong sambahayan ng Israel, lahat ng ito, at ang mga bayan ay maninirahan, at ang mga guho ay muling itatayo."
Ang propesiyang ito ay natutupad sa harap ng ating mga mata. Ang lupain na dating disyerto ay ngayon ay bumubunga para sa mga tao ng Israel. Ang mga lungsod na dating guho ay muling itinayo at umuunlad. Ang mga bundok na dating walang buhay ay ngayon ay puno ng mga puno at halaman. Sa katunayan, ang Israel ay ang tanging bansa sa mundo na may mas maraming puno ngayon kaysa 100 taon na ang nakalipas. Habang ang karamihan ng mga bansa ay nagpuputol ng kanilang mga kagubatan, ang Israel ay patuloy na nagtatanim. Ito ay isang literal na katuparan ng mga salita ni Isaiah. Ang ilang at ang tuyong lupa ay magagalak, at ang ilang ay matutuwa, at mamumulaklak na gaya ng rosas. Ngunit hindi lahat ng pag-unlad ng Israel ay nasa material na larangan. Ang kanilang lipunan ay isa sa mga pinakaprogresibo sa gitnang silangan. Ang Israel ay may mataas na antas ng kalayaan sa pamamahayag, karapatan ng kababaihan, at proteksyon para sa mga minorya. Sa isang rehiyon kung saan ang mga karapatang ito ay madalas na hinihigpitan, ang Israel ay nagsisilbing beacon ng demokrasya at kalayaan. Ang kanilang sistema ng edukasyon ay isa sa mga pinakamahusay sa mundo na nagbibigay diin sa kritikal na pag-iisip, inobasyon at entrepreneurship. Ang mga universidad ng Israel ay kinikilala sa buong mundo at ang kanilang mga estudyante ay nangunguna sa mga larangan ng agham, matematika at teknolohiya. Ang pag-unlad ng Israel ay hindi nagaganap ng walang hamon. Sila ay patuloy na nahaharap sa mga banta sa seguridad, limitadong likas na yaman at geopolitical tensions. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, sila ay patuloy na umuunlad at nag-iinobate. Ang kanilang kakayahang gawing maberde ang disyerto ay nagpapakita ng isang malalim na katotohanan, na sa pamamagitan ng determinasyon, pagsisikap at pananampalataya, ang mga tila imposibleng bagay ay maaring magkatotoo. Ang pag-unlad ng Israel ay hindi lamang isang economic o technological success story. Ito ay isang patunay sa kapangyarihan ng human spirit at sa katuparan ng sinaunang pangako. Habang tinitingnan natin ang kahangahangang pag-unlad ng Israel mula sa disyerto patungo sa isang maunlad na bansa, hindi natin maiwasang magtaka. Hindi ba ito ang eksaktong uri ng pagbabago na ipinangako sa mga sinaunang propesiya? Hindi ba ito nagpapakita na ang mga salitang isinulat libu-libong taon na ang nakalipas ay nagkakatotoo ngayon sa ating harapan? Sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang mga pinuno at mga politiko ay madalas na gumagamit ng relihiyon para suportahan ang kanilang mga posisyon at makakuha ng suporta mula sa publiko. Ito ay isang estratehiya na nakikita natin mula pa sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyang mundo ng politika. Ngunit gaano ba kaepektibo at katapat ang ganitong pamamaraan? Ang paggamit ng Biblia at mga relihiyosong simbolo ay naging isang mabisang paraan para sa maraming politiko upang makuha ang tiwala at suporta ng mga botante, lalo na sa mga bansang may malakas na relihiyosong impluwensya. Halimbawa, sa Estados Unidos, halos imposible para sa isang kandidato na manalo ng pampanguluhang eleksyon nang hindi nagpapakita ng kahit anong uri ng relihiyosong pagkakakilanlan. Ngunit may malalim na problema sa ganitong kalakaran. Una, ang paggamit ng mga relihiyosong pahayag at simbolo ay madalas na ginagawa para sa pampulitikang layunin lamang, hindi dahil sa tunay na pananalig. Ito ay isang uri ng pagkukunwari na nagdudulot ng pag-aalinlangan sa kabuuang integridad ng politika. Ikalawa, ang selektibong paggamit ng mga berso sa Biblia ay isang mapanganib na praktika. Ang mga politiko ay madalas na pumipili lamang ng mga bahagi ng Biblia na sumusuporta sa kanilang mga posisyon, habang hindi pinapansin ang mga bahaging maaaring sumalungat sa kanilang pananaw o mga patakaran. Halimbawa, maraming politiko ang nagbabanggit ng mga berso tungkol sa moralidad at pamilya, ngunit hindi nila binabanggit ang mga berso tungkol sa pag-aalaga sa mga mahihirap at mga dayuhan. Ikatlo, ang paggamit ng relihiyon sa politika ay maaring magdulot ng higit na pagkakahati-hati sa lipunan,
Kapag ang isang politiko ay nagsasalita na tila siya ang tanging may tamang interpretasyon ng mga relihiyosong teksto, ito ay maaaring magdulot ng pagkakahati sa mga botante batay sa kanilang mga relihiyosong paniniwala. Mahalaga rin na tandaan na ang paggamit ng relihiyon sa politika ay hindi limitado sa isang partikular na ideolohiya. Mga politiko mula sa lahat ng bahagi ng politikal na spectrum ay gumagamit ng relihiyon para suportahan ang kanilang mga posisyon. Ang mga konserbatibo ay maaring gumamit ng mga berso tungkol sa tradisyonal na mga pagpapahalaga, habang ang mga progresibo ay maaring tumukoy sa mga berso tungkol sa panlipunang katarungan. Ang isa sa mga pinakamapanganib na aspeto ng paggamit ng relihiyon sa politika ay ang paglikha ng isang us versus them na mentalidad. Kapag ang isang politiko ay nagsasabing siya ay nagsasalita para sa Diyos o na ang kanyang mga patakaran ay may basbas ng langit, ito ay nagpapahiwatig na ang mga sumasalungat sa kanya ay hindi lamang mali, kundi maaaring masama o laban sa kalooban ng Diyos. Ang ganitong uri ng retorika ay nagpapalalim ng pagkakahati at nagpapahirap sa pagkakaroon ng makabuluhang talakayan. Sa kabila ng mga problemang ito, hindi natin dapat itanggi ang kahalagahan ng mga personal na relihiyosong paniniwala ng mga politiko. Ang mga paniniwala na ito ay maaaring magbigay ng moral na kompas at gabay sa kanilang mga desisyon. Ang tanong ay kung paano nila ginagamit ang kanilang relihiyon sa kanilang trabaho bilang mga pinuno. Ang tunay na hamon ay kung paano ihihiwalay ang personal na pananampalataya mula sa pampublikong patakaran sa isang paraan na gumagalang sa diversidad ng mga paniniwala sa loob ng lipunan. Sa huli, bilang mga botante, dapat tayong maging mapanuri sa paraan kung paano ginagamit ng mga politiko ang relihiyon. Hindi sapat na marinig lamang ang mga relihiyosong pahayag. Dapat nating suriin kung ang kanilang mga aksyon at patakaran ay tunay na sumasalamin sa mga prinsipyong kanilang ipinapahayag. Sa ganitong paraan, maaari tayong makatulong na lumikha ng isang politika na mas matapat, mas inklusibo at mas mabisa sa pagharap sa mga tunay na hamon na kinakaharap ng ating lipunan. Isa sa mga pinakakahangahangang pangyayari sa modernong kasaysayan ay ang muling pagkakatatag ng bansang Israel noong Mayo 15 araw, 1948. Matapos ang 2,000 taon ng pagkalat sa buong mundo, ang mga Hudyo ay nagbalik sa kanilang sinaunang lupain at itinatag ang kanilang sariling bansa. Ito ay isang pangyayari na walang katulad sa buong kasaysayan ng mundo. Subalit, bago pa man nangyari ito, maraming siglo na ang nakalipas, ang Biblia ay naglaman na ng mga hula tungkol sa muling pagkabuhay ng bansang Israel. Sa katunayan, ang mga propesiya na ito ay naisulat noong ang mga Israelita ay nasa pagkabihag o nakakalat pa sa ibang mga bansa. Isipin ninyo, ang isang aklat na sinulat libu-libong taon na ang nakalilipas ay naghula ng isang pangyayari na nangyari lamang noong nakaraang siglo. Tingnan natin ang ilan sa mga kahangahangang hula na ito. Sa aklat ni Ezekiel, sa 12 kabanata, talata 37 hanggang 21, sinabi ng Diyos, ganito ang sinasabi ng Panginoong Diyos, titipunin ko ang mga tao ng Israel mula sa mga bansa kung saan sila nakakalat. Ipapakita ko sa kanila na ako'y banal at sila'y maninirahan sa lupain na ibinigay ko sa aking lingkod na si Jacob. Maninirahan sila roon ng ligtas, magtatayo sila ng mga bahay at magtatanim ng mga ubasan. Oo, maninirahan sila ng ligtas kapag pinarusahan ko na ang lahat ng mga bansa sa palibot nila na umapi sa kanila. At malalaman nila na ako ang Panginoon na kanilang Diyos. Hindi ba't kamangha-mangha na ang mga salitang ito na isinulat mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas ay tila eksaktong naglalarawan sa nangyari sa ating panahon? Ang bansang Israel, na winasak noong 70 AD ng Imperyo ng Roma, ay muling nabuhay sa ating panahon. Ang mga Hudyo na nakakalat sa buong mundo sa loob ng 2,000 taon ay nagbalik sa lupain ng kanilang mga ninuno. Subalit may mas kamangha-manghang detalye pa. Sa aklat ni Isaias, sa 5 kabanata, talata 18, sinabi ng propeta,
Sa araw na iyon, sasaluhin ng Panginoon ang kanyang mga tao sa pangalawang pagkakataon, ang mga nalalabi ng Israel. Titipunin niya sila mula sa Assyria, sa Ehipto, sa Patros, sa Cush, sa Elam, sa Babylonia, sa Hamat at mula sa mga isla ng dagat. Pansinin ninyo ang pariralang sa pangalawang pagkakataon. Ang unang pagkakataon ay noong inilabas ng Diyos ang mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto sa ilalim ni Moises. Ang pangalawang pagkakataon ay ang muling pagtitipon na nangyayari ngayon, kung saan ang mga Hudyo ay bumabalik sa Israel mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, at hindi lamang iyon. Sa aklat ni Jeremias, sa 30 kabanata, talata 3, sinabi ng Diyos, "Sapagkat darating ang araw," sabi ng Panginoon, "na ibabalik ko ang aking mga taong Israel at Juda mula sa pagkabihag. Pababalikin ko sila sa lupain na ibinigay ko sa kanilang mga ninuno at aariin nila ito." Ang mga propesiyang ito ay hindi lamang naguhula ng muling pagkakatipon ng mga Hudyo, kundi pati na rin ang muling pagkakatatag ng kanilang bansa sa mismong lupain ng kanilang mga ninuno. At ito ay eksaktong nangyari noong Mayo 15, 1948 nang itatag ang modernong estado ng Israel. Ngunit hindi lamang ang pagkakatatag ng bansa ang hinulaan. Ang Biblia ay naghula rin ng maraming detalye tungkol sa kalagayan ng Israel pagkatapos ng muling pagkakatatag nito. Halimbawa, sa aklat ni Ezekiel sa 36 na kabanata, talata 35, sinabi ng Diyos, "Sasabihin nila, ang lupaing ito na dating wasak ay naging tulad ng hardin ng Eden. Ang mga syudad na wasak, pinabayaan at giniba ay ngayoy matitibay at may mga naninirahan." Ngayon, tingnan natin ang Israel. Bago bumalik ang mga Hudyo, ang lupain ay karamihan ay disyerto at latian. Subalit ngayon, dahil sa mga makabagong pamamaraan ng pagsasaka at patubig, ang Israel ay isa sa mga nangungunang bansa sa agrikultura sa buong mundo. Ang disyerto ay literal na namumulaklak, tulad ng sinabi sa propesiya. Subalit hindi lahat ng propesiya tungkol sa Israel ay tungkol sa magagandang bagay. Ang Biblia ay naghula rin na ang Israel ay magiging sentro ng alitan at kaguluhan sa mundo. Sa aklat ni Zacarias, sa 12 kabanata, talata 3, sinabi ng Diyos, "Sa araw na iyon, gagawin kong mabigat na bato ang Jerusalem para sa lahat ng bansa. Ang lahat ng susubok na mag-angat nito ay masasaktan ng malubha. At lahat ng bansa sa mundo ay magtitipon laban dito." Hindi ba't ito ang eksaktong nangyayari ngayon? Ang Israel, bagaman isa sa pinakamaliit na bansa sa mundo, ay palaging nasa sentro ng pandaigdigang atensyon at kontrobersya. Ang mga resolution ng United Nations laban sa Israel ay mas marami kaysa sa lahat ng iba pang bansa na pinagsama-sama. Ang mga tensyon sa Middle East ay palaging may kinalaman sa Israel. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, ang Israel ay hindi lamang nakaligtas kundi umunlad pa. Ito ay isa pang katuparan ng propesiya. Sa aklat ni Amos, sa 9 na kabanata, talata 15, sinabi ng Diyos, "Itatayo ko muli ang kaharian ni David na bumagsak. Aayusin ko ang mga pader nito at itatayo ko ito muli, upang maging tulad ito ng dati, upang ang Israel ay magmay-ari ng nalabi ng Edom at ng lahat ng bansa na tinatawag sa aking pangalan." Ang muling pagkakatatag ng Israel ay hindi lamang isang pangyayari sa kasaysayan. Ito ay isang malinaw na katuparan ng mga propesiya sa Biblia. At kung ang mga propesiyang ito ay natupad ng eksakto, ano ang sinasabi nito tungkol sa iba pang mga propesiya sa Biblia na hindi pa natutupad? Ang hula sa Biblia ay hindi lamang tungkol sa hinaharap. Kapag sinuri natin ang kasaysayan ng Israel, makikita natin ang isang kapanapanabik na patunay ng katumpakan ng mga propesiya. Noong unang siglo, winasak ng Imperyong Romano ang Jerusalem at ang templo nito na nagdulot ng pagkalat ng mga Hudyo sa buong mundo. Sa loob ng halos 2,000 taon, walang sariling bansa ang mga Hudyo. Ngunit noong Mayo 17, 1948, nangyari ang isang kamanghamanghang kaganapan. Ang Israel ay muling itinatag bilang isang bansa. Ito ay hindi ordinaryong pangyayari sa kasaysayan. Isipin mo,
Anong ibang grupo ng mga tao ang nakaligtas sa 2,000 taon ng pag-uusig, pagkalat sa buong mundo, at pagkawala ng kanilang lupain, ngunit napanatili pa rin ang kanilang natatanging pagkakakilanlan? Wala. Tanging ang mga Hudyo lamang. At hindi lamang sila nakaligtas. Bumalik pa sila sa kanilang sinaunang lupain at itinatag muli ang kanilang bansa. Ito ay isang kaganapang hindi pa nangyayari kailanman sa kasaysayan ng mundo. Pero bakit ito mahalaga? Dahil malinaw itong hinulaan sa Biblia. Sa Ezekiel Kabanata 37 talata mula 1 hanggang 14, makikita natin ang tanyag na pangitain ng lambak ng mga tuyong buto. Sinabi ng Diyos kay Ezekiel, "Anak ng tao, ang mga butong ito ay ang buong sambahayan ng Israel. Kaya't magpropesiya ka at sabihin sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, O aking bayan, bubuksan ko ang inyong mga libingan at ilalabas ko kayo mula sa inyong mga libingan at dadalhin ko kayo sa lupain ng Israel." Marami pang iba't ibang talata sa Biblia ang nagsasalita tungkol sa muling pagtitipon ng mga Hudyo sa kanilang lupang pangako. Sa Isaias Kabanata 11 talata 11 hanggang 12, sinabi, "Sa araw na iyon muling iuunat ng Panginoon ang kanyang kamay upang tubusin ang nalalabi sa kanyang bayan. Titipunin niya ang mga ipinatapon ng Israel. Titipunin niya ang mga nakalat na tao ng Juda mula sa 4 na sulok ng mundo." Ang Jeremias Kabanata 31 talata 15 ay nagsasabi, "Pigilin mo ang iyong tinig sa pag-iyak at ang iyong mga mata sa pagluha, sapagkat gagantimpalaan ang iyong gawa at sila'y babalik mula sa lupain ng kaaway. May pag-asa para sa iyong kinabukasan. Ang iyong mga anak ay babalik sa kanilang sariling lupain." Ang mga hulang ito ay hindi ginawa kahapon lang. Ang mga ito ay nasulat mga 2 hanggang 2,200 taon na ang nakalilipas. Ngunit maaari bang sabihin natin na ang modernong estado ng Israel ay katuparan ng mga hulang ito? O isa lamang itong pagkakataon? Suriin natin ang ilang detalye. Una, pansinin na ang mga hulang ito ay nagsasalita tungkol sa isang pangalawang pagtitipon. Ang unang pagtitipon ay nangyari pagkatapos ng pagkabihag sa Babylonia noong mga Hudyo ay bumalik sa Jerusalem. Ngunit ang mga hulang ito ay nagsasabi na ang mga Hudyo ay titipunin mula sa 4 na sulok ng mundo. Hindi lamang mula sa isang lugar tulad ng Babylonia. Pangalawa, pansinin na ang mga hulang ito ay nagsasabi na ang mga Hudyo ay babalik sa kanilang sariling lupain, ang parehong lupain na kanilang pinagmulan. At iyon mismo ang nangyari noong 1948. Ang mga Hudyo ay bumalik sa eksaktong parehong lugar kung saan dating nakatayo ang sinaunang kaharian ng Israel. Pangatlo, pansinin na ang mga hulang ito ay nagsasabi na ang pagbabalik na ito ay mangyayari pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkalat at pag-uusig. Ito ay eksakto kung ano ang nangyari sa mga Hudyo. 2,000 taon ng pagkalat na kilala bilang diaspora, bago sila bumalik sa kanilang lupain. Ngunit mayroong isang partikular na hula na lubhang kapana-panabik. Sa Isaias Kabanata 66 talata 8 sinabi, "Sino ang nakarinig ng gayong bagay? Sino ang nakakita ng gayong mga bagay? Maaari bang ipanganak ang isang bansa sa isang araw? Maaari bang isilang ang isang bansa sa isang sandali? Gayunpaman sa sandaling nagdusa si Zion, ipinanganak niya ang kanyang mga anak." Ito ay eksakto ang nangyari noong Mayo 17, 1948. Sa isang araw, literal na isang araw, ang Israel ay ipinanganak bilang isang bansa. Sa isang sandali, ang United Nations ay bumoto para kilalanin ang Israel bilang isang malaya at soberanong estado. Sa isang araw, ang isang bansa na hindi umiiral sa loob ng halos 2,000 taon ay muling nabuhay. Ngunit hindi lang ito basta pagkakatugma. Ang modernong Israel ay hindi lamang isang bansang nabuo sa isang araw. Ito ay isang bansang nabuo sa harap ng matinding oposisyon. Sa araw na idineklara ng Israel ang kanilang kalayaan, sila ay sinalakay ng 5 bansang Arabo. Ang isang bansang may populasyong hindi hihigit sa 600 at 50,000 ay napalibutan ng mga bansang may pinagsamang lakas na milyon-milyong tao. Ayon sa lahat ng makatuwirang kalkulasyon, ang Israel ay dapat na natalo, ngunit hindi ito nangyari.
Hindi lamang nakaligtas ang Israel, sila ay umunlad. Sa loob lamang ng 75 taon, ang Israel ay naging isa sa mga pinakamakapangyarihang bansa sa rehiyon. Ang lupain na dating disyerto ay ngayon ay isang masaganang lupain ng agrikultura. Ang bansang walang likas na yaman ay naging leader sa teknolohiya at inobasyon. Ang bansang itinatag ng mga refugee ay ngayon ay isang nuclear power. Paano nangyari ito? Ang ilan ay maaaring sabihin na ito ay dahil sa tulong ng Estados Unidos at iba pang Western powers. Ngunit ito ay hindi nagpapaliwanag sa lahat ng mga tagumpay ng Israel. Ang iba ay maaaring sabihin na ito ay dahil sa determinasyon at talino ng mga Hudyo. At bagamat tiyak na totoo ito, hindi pa rin nito maipapaliwanag ang hindi kapani-paniwalang mga pagkakataon at pangyayari na nagdala sa muling pagkabuhay ng Israel. Ang tanging makatuwirang paliwanag ay na ang Diyos mismo ang kumikilos upang tuparin ang kanyang mga pangako. Tulad ng sinabi niya sa pamamagitan ni Ezekiel, "Hindi para sa inyo ang gagawin ko, sambahayan ng Israel, kundi para sa aking banal na pangalan." Ang muling pagkabuhay ng Israel ay hindi lamang tungkol sa mga Hudyo. Ito ay tungkol sa pagpapatunay ng katapatan ng Diyos sa kanyang salita. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Ang mga hula ay hindi lamang nagsasalita tungkol sa pisikal na pagbabalik ng mga Hudyo sa kanilang lupain. Nagsasalita rin ang mga ito tungkol sa espiritual na pagbabago. Sa Ezekiel Kabanata 37 talata 14, sinabi ng Diyos, "Ilalagay ko ang aking espiritu sa inyo, at kayo'y mabubuhay, at ilalagay ko kayo sa inyong sariling lupain, at malalaman ninyo na ako, ang Panginoon, ang nagsalita nito at ginawa ito." Sa kasaysayan ng mundo, iilan lamang ang mga pangyayari na lubhang kahanga-hanga tulad ng muling pagkatatag ng bansang Israel. Isipin mo, pagkatapos ng halos 2,000 taon na pagkalat sa buong mundo, ang mga Hudyo ay nagbalik sa kanilang sinaunang lupain at muling itinatag ang kanilang bansa noong Mayo 17, 1948. Hindi ito simpleng pangyayari lamang sa kasaysayan. Para sa marami, ito ay isang malinaw na katuparan ng mga sinaunang hula. Ngunit ano nga ba ang sinasabi ng mga hulang ito? Talagang natutupad na ba ang mga ito sa harap ng ating mga mata? Ang katotohanan ay mas malalim at mas kapana-panabik kaysa sa inaakala ng karamihan. Ang Biblia ay naglalaman ng maraming hula tungkol sa pagtitipon muli ng mga Hudyo sa kanilang lupang pangako. Sa aklat ni Ezekiel, Kabanata 38, nakasulat ang isang kapansin-pansing pangitain. Ipinakita sa propeta ang isang lambak na puno ng mga tuyong buto na unti-unting nagkaroon ng laman, litid at balat, at sa huli ay nabuhay. Ang interpretasyon ng pangitaing ito ay malinaw. Ito ang buong sambahayan ng Israel. Sinabi ng Diyos na bubuksan niya ang mga libingan ng kanyang bayan at ibabalik sila sa lupain ng Israel. Ang katuparan ba nito ay ang modernong estadong Israel na kilala natin ngayon? Maraming iskolar ang naniniwala na oo. Ngunit ang kwento ay mas komplikado. Ang Israel ngayon ay hindi lamang isang bansa sa mapa. Ito ay isang buhay na patotoo ng isang pangako na ginawa libu-libong taon na ang nakakaraan. Bago ang 1948, ang ideya ng isang malayang estadong Judyo ay tila imposible. Ang mga Judyo ay nakakalat sa buong mundo, dumaranas ng pag-uusig sa maraming bansa. Ang lupain ng Israel ay nasa ilalim ng iba't ibang dayuhang kapangyarihan sa loob ng mga siglo. Ngunit sa kabila ng lahat ng hadlang na ito, nangyari pa rin ang imposible. Sa katunayan, ang mga hula ay hindi lamang tumutukoy sa pagbabalik ng mga Hudyo sa kanilang lupain, kundi pati na rin sa pagpapanumbalik ng kanilang wika. Sa aklat ni Zefanias, Kabanata 3, talata 9, sinabi ng Diyos na ibabalik niya sa mga tao ang isang dalisay na wika, ang Hebreo, na dating itinuturing na isang patay na wika na ginagamit lamang sa mga relihiyosong seremonya ay muling binuhay bilang pang-araw-araw na wika ng modernong Israel. Si Eliezer ben Yehuda, isang Judyo mula sa Lithuania, ay naging instrumento sa muling pagbuhay ng Hebreo bilang isang sinasalitang wika noong ika-19 na siglo. Ngayon, milyon-milyong tao ang nagsasalita nito araw-araw, isang pangyayari na walang kapantay sa kasaysayan ng mundo.
Ngunit hindi lang ito ang nakakagulat na bahagi. Maraming hula ang nagsasabi na ang lupain mismo ay magbabago. Sa aklat ni Isaias, Kabanata 35, talata 1 at 2, sinabi na ang disyerto ay mamumulaklak tulad ng rosas. Sa loob ng nakaraang 70 taon, ang Israel ay gumawa ng mga kahanga-hangang hakbang sa agrikultura na nagbago sa malaking bahagi ng disyerto sa mga mabungang bukirin at mga hardin. Ang bansa ngayon ay kilala sa buong mundo sa kanilang mga advanced na pamamaraan ng patubig at agrikultura. Kapansin-pansin din na ang mga hula ay nagsasabi na ang Israel ay magiging isang sagisag sa mga bansa at na ang mga bansa ay magtutungo sa kanila para sa karunungan. Sa modernong panahon, nakita natin kung paano naging leader ang Israel sa teknolohiya, medisina at marami pang larangan na nagbibigay ng mahahalagang kontribusyon sa mundo. Ngunit may mga kritikal na tanong pa rin. Ang mga hulang ito ba ay talagang tumutukoy sa pisikal na pagbabalik sa lupain o may mas malalim na espiritual na kahulugan? Ang modernong estadong Israel ba ay ang eksaktong katuparan ng mga hulang ito o ito ay isang bahagi lamang ng mas malaking plano? At paano natin maipapaliwanag ang patuloy na mga hamon at konflikto sa rehiyon? Mahalagang maunawaan na ang interpretasyon ng mga hulang ito ay nag-iiba-iba sa iba't ibang tradisyon ng pananampalataya. Para sa maraming Kristiyano, ang pagbabalik ng mga Hudyo sa Israel ay isang mahalagang tanda ng mga huling araw. Para sa iba, ang mga hulang ito ay may mas alegoriko o espiritual na kahulugan. Anuman ang iyong pananaw, hindi maikakaila na ang muling pagkabuhay ng bansang Israel ay isa sa mga pinakakahanga-hangang pangyayari sa modernong kasaysayan. Ito ay isang kwento ng katatagan, pag-asa, at pagbabago na patuloy na humahamon sa ating pag-unawa sa kasaysayan at propesiya. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at i-share ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Sa pamamagitan ng pagbabahagi, makakatulong kayo sa pagpapalaganap ng kaalamang ito sa iba pang mga interesado sa paksa. Salamat sa panonood.